Hi, breaking news! Ito na po, Mike Abe. Sumabog po sa galit. May matinding pasabog po si Mike Abe. No? Nako, ito na po. Korupsyon sa nasabing istasyon, binuking po ni Mike Abe. No? Sa sariling programa po niya mismo, nandoon siya, na empleyado siya, nag-live, hindi ko alam kung live ba to o naka-broadcast ba to, pero live to eh. Ayan, nakalagay live binroadcast niya po. Panoorin po natin ang kanyang pahayag, ang kanyang pasabog. Matindi po ito. May sabi ko na nga ba, hindi lang po ayon sa kanya, hindi lang po flood control ang dapat imbestigahan. Maging ang mga maliliit at pati mga ibang istasyon, ibang mga ahensya ng gobyerno, imbestigahan din po kasi laganap na po ang korupsyon sa bansang ito. Kaya pala, inuulan tayo mayat maya. Konting ulan binabaha. Hindi dahil na sa flood control, kundi maski ang kalikasan nagagalit na sa pinaggagawa ng mga taong walang konsensya at walang puso. Ito po, painggan natin si Mike Abe. May matindi pong pasabog siya sa atin. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Nako. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Nako po. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Tapang na itong tao na to. Ito maganda kay Mike Abe. Walang kinikilingan, masis sa sarili niyang kumpanya. Di ba? Malamang, umalis na siya dyan. Sinibak na yata, di ko alam eh. Di ba? Anong sabi niya? Maski na lang dito eh. Ulitin mo nga yun, ulitin mo nga. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Dito lang sa Channel 4 may problema. Kung saan siya nag-broadcast, mga kamunti. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tumigil kayo ha. Marami nakakarating sa akin, may korupsyon dito sa istasyong ito. May korupsyon dito sa istasyong ito. Malinaw po, hindi po galing sa amin, galing po sa kanya. May korupsyon sa istasyong ito. Ano po ba ang PTB4? Ano po ba ang PTB4? Ayon po sa pag-research ko, ayon, sa AI na naman to, no? Ang PTB4 o People's Television Network ay isang government-owned television network sa Pilipinas. Bilang isang ahensya ng gobyerno, ang PTB4 ay pag-aari ng Estado at pinapatakbo ng People's Television Network, INC, PTNI. Ang PTNI isang korporasyon na ganap na pag-aari ng gobyerno. Kaya pala pag nagbalita nakaraan halata pala yung pala Pero matagal ko na alam sa gobyerno to. At ang mga programa nito ay pinupondo ng gobyerno. Ang network ay naglalayong magbigay ng mga programang pampubliko at serbisyong pampubliko tulad ng mga balita, dokumentaryo at mga programang pang-edukasyon. Di ba? Yan po ang PTB para mas malinaw bago natin masimula. No? Ngayon, sabi ni Mike Abe, ang PTB na may-ari ang gobyerno, maski dito, huwag na tayong lumayo, sabi niya. May korupsyon sa istasyong ito. Yun, napakalinaw. Ano ibig sabihin? Konti na naman, 1 million naman ang korupsyon. No! Hindi pwede mangurakot. Kung may kurakot, hindi ko siya sabing kurakot kayo. Ang nagsabi, si Abe. Pero kung sakaling sakyan natin may kurakot ang isang istasyon, hindi lang po 1 million ang kakainin ito. Alam mo, tansya ko, nasa magkano? Mga 500 to 1 billion mga 500 million Bakit? Yung pasahod pa lang Yung mga equipment pa lang Di ba? Hindi, yan sa akin hindi ko sasabing kayo. Si Abe nagsabi niyan. Ulitin natin kasi baka pagbintangan tayo Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tumigil kayo ha. Marami nakakarating sa akin, may korupsyon dito sa istasyong ito. May korupsyon dito sa istasyong ito. Tuloy! Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Nako. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron ding korupsyon yan.
Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Saan ka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto niyo bukuhin ko na? Hmm. Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Isa inyo na, sir. Easy. Naka-live siya, oh. Ay, nako. Alam mo, mismo sa istasyon niya, naka-live siya. Kumbaga sa company nyo, binuko mo yung sarili mong kumpanya. Para yung ginawa ko yan eh. Sa company, itong huli kong pinagtrabahuhan, ha? May kurakot eh. Kung narinig mo, kurakot ka, yung hepe dyan. Kurakot. Biruin mo, maraming ganyan po sa LGU at sa gobyerno po. Sariling kumpanya, alam ng empleyado yan kung may kurakot o wala. Natatakot lang sila magsalita kasi mauubusan, mawawalan sila ng trabaho. Yung ipapakain nila sa pamilya, wala. Paano mag-resign? May edad na. Pag hindi na siya matanggap. Kung pinagtatsagaan na lang niya kaya para-parapan. Buti si Mike Abe, hindi ko alam, baka may negosyo to, o may lilipatan, tsaka may talent naman to sa pag-broadcast. Pwede lumipat sa iba. Di ba? Pero hindi siya nakatiis sa ginakikita niya. Saan ka nakakita ng building? Mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo. May tulo! Bakit natulo? Di may palpak. May STD. Di ba? Gumagamit. Hindi niya kasi niya, tamo, yung building daw, mula sa baba hanggang sa kaitaasan may tulo. Meaning, hindi napapaayos. Samantalang isang kumpanya o tandaan nyo sa isang gobyerno, sabi ko nga sa inyo, dati akong gumagawa ng budget sa LGU. Ha? Alam ko kung paano gumawa ng budget. Lahat yan may budget. Yung mismong computer, sa mga ballpen, magmula sa ballpen hanggang sa programa ng opisina, binabudget yan. O lalo sa mga pagpapatayo, may mga butas sa kisame, binabudget yan. O ngayon, ito, bakit may butas siya, sabi ni Mike Abe? Maintenance. Maintenance, yun. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang sinibak na. Hindi kasi, sir, ganyan talaga siya sa politiko, sir. Kaya nga mahirap sa mga LGU eh. Hindi lahat Pag nagpalit yung mayor, pag hindi mo binoto yung mayor, papalitan ka, sisibakin ka. Ang mga engot, bakit? Bakit mo sisibakin yung tao na wala ka pa doon, nandoon na yon? Ibig sabihin, nakapikit man yon, alam niya trabaho niya, correct? Papalitan, ang masama nito, yung tao na pinalitan niya, graduate ng college graduate. Yung pinalit lang empleyado, real talk sa mga city hall, hindi lahat. Ang ipapalit sa mga graduate, yung sumama lang sa politiko, na nagbebenta ng ganyan, tapos sumama sa politiko, nanalo yung politiko, iniupo doon sa opisina. So ano nangyari? Walang alam. Totoo hindi? Totoo yun. Ano alam nun? Yung graduate, papalitan kasi niya, hindi binoto yung mayor na nakaupo ngayon. O, ganyan ba? Di ba? Ganyan ba ang patakaran ng gobyerno? Ano mangyayari? Yung imbis na ako, magaling ako, alam ko lahat, kahit nakapikit, alam ko gagawin. Ang ipapalit sa akin, yung walang alam, sumama lang sa politiko. So, yung trabaho dapat mapabilis, mapaganda, mangangapa naman yun, mag-aaral ulit. Yung ako, mahusay, magaling, pinalitan ako. Kaya pangit kapag papalit-palit ng manager. Hindi ba pirme? Dalawa lang, kaya nagpapalit eh. Napupolitika o hindi nila makasundo, makasabwat. Sa akin yun, sa akin opinion yun. O ano magagawa? Maglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication,
ng PCO. May Nakalive problema, to. sir. Ayusin nyo. Ah? Eto, binabanggit niya si Dave Gomez. Sino ba si Dave Gomez? Sino ba si Dave Gomez? Ito si Dave Gomez. Si Dave Gomez ay may kaugnayan sa PTV4 bilang kalihim ng Presidential Communication Office PCO. Ayon sa ulat, si Gomez ay bumisita sa opisina ng People's Television Network PTV noong Agosto 12, kung saan siya ay sinalubong ng mga opisyal ng PTV tulad din ng Board Chair Vivian at GM Malu bilang kalihim ng PCO. Si Gomez ay may tungkulin na pangasiwaan ng komunikasyon ng gobyerno kabilang mga estado-run media tulad ng PTV4. Gayunpaman, may ilang mga kritiko na nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kanyang pagtatalaga dahil sa kanyang nakaraang trabaho bilang communication director ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. May mga ulat din na si Gomez ay hiniling na imbestigahan ang mga problema sa PTV4, kabilang ang mga issue tungkol sa maintenance at allowance ng mga empleyado. Ayan po. Oh. Si Dave Gomez ay isang veteranong journalist at communication executive na hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, iba talaga itong leader natin ngayon eh. Oh, malala. O ngayon si Mike Abe naman. Ilan pa ba? Ilan pa ba? Kayo mga tanso, yung mga tatanggol na vlogger dyan, sa leader nyo. Ilan pa ba tao na matataas na kilala sa lipunan magigising? Toby Chanco, Atty. Vic Rodriguez, iba pang mga kasamahan, Mike Abe, nagigising na lahat. Sige, kayo na lang mga vlogger na naniniwala sa katotohanan. Bakit? Ibabato nila, bakit yung Duterte nyo? Sige, yung Duterte namin. At least inaamin yung Duterte. Napaktayin ko kayong lahat. Inaamin niya yung kasalanan niya. Pag tinawag siya sa Senate, inamin niya yung mga kasalanan niya. Ginawa ko. Yung sa inyo, inamin niyo ba? Di ba? Yun ang pinagkaiba. Ayan, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim Presidential Communication Office PCO. Siya ang ikalimang tao na magiging hepe ng PCO sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Bago ang kanyang paghirang, si Gomez ay nagtrabaho bilang isang senior reporter para sa Philippine Star at nagkaroon din ng mga posisyon sa Philippine Information Agency o Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Bilang kalihim ng PCO, si Gomez ay magiging responsable sa pagpapalaganap ng mga mensahe ng gobyerno at sa pagtataguyod ng transparency at press freedom. Siya ay nagbabalak na gamitin ang kanyang karanasan sa journalism at communications upang mapabuti ang paghahatid ng mga impormasyon ng gobyerno sa publiko. Tuloy natin si Abe. Ngayon, alam niyo na istorya? Tuloy natin si Abe. Kung sino-sino yung mga tinutukoy ni Abe, ito na. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Correct. Paghawak ng pera. Proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Correct. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Ayan na. Ibig sabihin, sarili niyang opisina, binubuking na niya. Kasi baka sabihin ng iba eh. Sir, bago mo silipin kami, silipin niyo muna yung kalat niyo. Ito na. Yung kalat niya, sinisilip na niya. Hindi, good job, Mr. Abe. Bakit? Wala kang kinikilingan. Parehas tayo, ako ganyan eh. Pag ang alam ko, kahit sa company ko, may katiwalian, nakaka-apekto na hindi na, okay lang kung na-apektuhan ako, kaya kong tiisin eh. Ang hindi ko matiis yung tao. Lalo na yung maintenance, di ba? Alam mo may korupsyon eh. Di ba? Pag na-delay ang pera, kahit sa mga gobyerno sa LGU, hindi lahat. Pag na-delay ang pera, halimbawa may pasahod na delay, o kaya may hazard pay na delay, may korupsyon na nangyayari. Bahagi yon ng korupsyon. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para hindi nyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Oo, totoo yan.
Hindi lang po DPW siyang imbestigahan. Lahat po ng sangay o sa mga sanga-sanga ng gobyerno, mapamaliit man po. Sabi ko nga sa inyo, yung 15 na pinangalan na kontraktor, doon lang nakapokus yung tao, pati mga investigador. Wag po. Pumokus po kayo sa mga kada distrito, mga lungsod, na meron mga kontraktor po doon na hindi nabanggit doon sa 15 kontraktor. Ang kadalasan mga kontraktor doon nakarating sa akin, hindi ko sabihin kung saan, hindi lahat. Ha? Sila din yung mga nakaupo doon mismo sa syudad o sa City Hall. Kakilala ka mag-anak, ginigisa tayo sa sarili nating mantika, mga kababayan. Ano nangyayari? Baha doon sa mga lugar na nasabi. Kasi ang nakapokus ang tao ngayon sa 50 na kontraktor Hindi po. May ilan pa pong ibang kontraktor na hindi kilala. Yung iba mababait. Yung talagang honest. Ginagawa nila trabaho nila, ayaw nila mapulaan. Pero yung iba makakapal Bakit? Bakit makakapal ang mukha ng ibang kontraktor na hindi kilala? Pero may kontraktor na gumawa doon sa lungsod. Paano masabi makapal ang mukha? Walang makita na ginawa Kung may makita man, substandard Di ba? Tapos paglalaban nila, kontraktor kami, magaling kami. Saan kayo magaling? Saan banda? Di ba? Kaya nananawagan po si Abe, Pangulo, gumising na po kayo. Panahon na po ito, yung sinasabi niya. Ilan pa ba bang kasamahan niyo dyan? Sa susunod, kakalusin na kayo. Maging ang pinsan nyo. Masisitang bonjing. Baka kakalos sa inyo. Tandaan nyo to, itong vlog na to. 1 year before, huhulaan ko, kakalusin kayo ni Bonjing. Bigyan ko sa inyo. Oo. Wala akong pinangalanan hulaan nyo kung sino yung Bonjing na yun. Maraming Bonjing. Maraming matabang politiko na nangungurakot. Napakain-kain ng fishball kuno tuwing eleksyon. Hindi lahat kasi may kilala akong kumakain talaga ng politikong fishball Katulad ni Isko, talagang mahirap yun. Laki sa mahirap yun. Diba? Nakakahiya tayo. Pero yung nakatira sa high subdivision, kilalang subdivision sa buong Pilipinas, nakatira siya doon. Tapos kakain ka ng fishball. Mahalata mo sa hawak Kain siya. Sabi niya, sir, paborito ko to. Bugok! Huwag mo kaming lukuhin, paborito. Hawak ka ng stick, hindi pa marunong, paborito. Ano yan sa bahay? Sige nga, huwag po kayo maniniwala, paborito niya yon. Kakain ng banana Q, paborito daw niya yung banana Q. Tuwing eleksyon, dumadahi paborito ng mga to Pero maging paborito ang taong bayan, hindi ginawa ng mga to. Ano ang pagiging paborito sa taong bayan? Yung makikitaan mo ng magandang mga gawa sa kanilang mga paligid. Alin yung mga magandang gawa? Yung mga infrastructure, yung mga flood control projects, yung mga daanan, hindi lubak-lubak. Maayos. Doon mo makikita talaga na may tunay at malasakit ang isang politiko. Hindi lahat Kasi may Magalong, may Vico Soto, may Isko Moreno. Di ba? Sa totoo lang. Inuulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Tama. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abe Live. Totoo. Ang galing nyo po, Mike Abe. Dati ayaw ko dito kasi nga, di ba, iniwan niya SMNI. Tapos, nanindigan talaga itong mamang ito. Tama. Pag mali, mali. Tama. Pag mali, banatan. Sabi niya Pag tama, purihin. Merong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kahit dito. Kahit sa opisina. Totoo! Kasi ako nagkaedad na ako sa gobyerno Nagtrabaho po ako sa gobyerno Alam ko po. Di ba? Alam nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalokohan niya rito, tapos na. Kailan man nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Totoo yan. Sa mga syudad, nangyayari sa mga city hall. Hindi lahat papangakuan. So, ganyan, pag ako naupo, masama nun, nalaman, hindi binoto si mayor. Yun, sinibak sa City Hall. Kapal na mukha ng mayor na yan. Hindi ko nilalahat marami buting mayor. Biruin mo, nagtuturo kayo ng ikabubuti ng empleyado ng bawat manggagawa dyan sa syudad na inyong ama kasi ama sila lungsod
Di ba, pabor kayo pag may natrabaho na hire? Bakit? Nakatulong na kayo. Yung ekonomiya gumagana. Yun ang katunayan na gumagana. Tapos magsisibak kayo sa City Hall? Ilang pamilya pinerwisyon nyo? Dahil hindi kayo binoto? Totoo, hindi sila binoto, sinibak yung mga tao sa City Hall. Totoo, hindi. Oh, wala akong binabanggit anong lugar yan, ha? Saluhin nyo, bato-bato sa langit. Ang tamaan, saluhin mo lahat. Nasaan ang pera? Maliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinagperma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. May alawa sa PTV yan, tinira niya mismo sarili niya opisina. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-election? Mayo. Oh, di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Corruption yan habang nadidelay. Ang corruption, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, corruption yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng corruption. Correct! Correct! Tama ka dyan, Mike IP, sir. Ano ba, pinabili ka ng nanay mo ng patis? Andyan na yung pera, o anak. Bili kang patis, ito, 50. Alam mo may sukli. Ha? Hindi ka nakabiling patis ngayon. Dinilay mo pa 1 linggo bago nakabili. So ano ibig sabihin? Andyan na yung pera, andyan na yung tao, andyan yung tindahan, bibili ka na lang. Ba't di ka nakabili? Kasi maaari ginamit mo yung pera o ninakaw mo yung pera. Di ba? Ang mahirap niyan, hindi ka na nakabili ng patis. Sa simpleng halaga lang, pinagkait mo pa. Dahil ang tawag doon, sa isa simpleng halaga lang na pinagkait mo sa mga empleyado, sa mga tao mo, at gobyerno kayo, ang tawag doon kasakiman. Ni piso, hindi mo binigyan. Sa'yo lahat. Yung flood control, wala kayong tinira. Tapos wala kayong kinalaman lahat. Di ba? Ang tindi. Huli na eh. Huli na sa balita. Ando doon na yung lahat ng opisyales o flood control, ghost project yan, nasaan na? Ang laki ng budget niya, sa dami yun, nasaan? Wala na ipakita. Ang pinagpipilitan niya, hindi, meron. Pinaglalaban niya, kahit wala. Ang tindi. Magsisinungaling lang talagang sinungaling eh. Oh. Mike Abe, salamat sa iyo sa pagbubunyag. Hindi ako nagsabi niya na, ito lang ha. Baka sabihin niyo, ako sinisisi ko kayo. Ito yung sabi niya, Mike Abe. Baka sabihin niyo, si munting kaalaman, no? Oh. Ito, basahin natin. Basahin natin to. Saluhin nyo yung mga comment ng taong bayan sa inyo. Ayan, no? Oh. Ipasara dapat yan ni Senator Marcoleta, PTV. Yan, bias kasi yan. Tapos may corruption pa pala. Opinion niya yan. Tayo magagawa. Ipasara daw, sabi kay Senator Marcoleta. Kasi alam naman natin, si Senator Marcoleta, isa sa mga nagpasara. Pumabor doon sa isang nasabing istasyon. Eh ngayon, yung kasi alam ko kaya napasara eh. Hindi yata nakapagbayad yata, o tax yata, hindi ko alam ha. Eh eto eh, hindi lang tax ang di binayaran eh. Kung napatunayan na korupsyon to, kung tayo sa flood control nakapokus, syempre nakapokus din tayo sa lahat ng manliit na ahensya. Di ba? Sabi niya eh, kung sinimula mo sa malaki, tapusin mo na hanggang sa baba, sa pinakamaliit. Bakit? Bakit? Yung maliit na yon, tandaan nyo, lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Baka yung maliit na to, darating ang araw, lalaki na, makakaapekto sa taong bayan. Correct? Oh. Correct? Oh, dapat to, sabi, tama to. Ipasara dapat, pero investigasyon pa rin. Hindi dapat yung porket na sabi ni Mike, may korupsyon, pahasara na. Hindi, dadaan sa masusing investigasyon yan. Kung mapatunayan, isara. Malamang si Senator Marcoleta kasi siya Blue Ribbon Committee. Yeah? Ipapasara niya hindi lang istasyon kapag napatunayan. Ipasasara niya maski kumpanya, lahat ng ahensya na kakastiguhin niya. Kahit maliit man niya, magbabarbecue man niya, basta kurakot, nakakapit sa taong bayan, ipasasara niya. O ano ngayon, yan ang napala mo, bilib na bilib ka kay Bonggit, o ano ginawa sa'yo? Sus, Mario Joseph, ikaw pa, si Diwata, nga, Chinugi, ikaw pa. Now you know kung paano sila maglaro, sabi Karma is real. Ayan na, iniisa-isa na kayo. Matagal na siya sabi niya, Tony Vic Rodriguez yan. O, hindi kayo naniniwala. O, yung mga yan, wala yan.
ang tanong ng bayan, ano na ang bansang Pilipinas? Saan tayo patungo? God bless po sa ating lahat. Lord save the Philippines. Alam mo, huwag kang umasa sa alam mo, manalangin ka. Pero kung lahat iaasa mo sa Panginoon Diyos, wala kang gawa. Ang tawag ng Biblia doon, patay. Aanuhin mo ang panampalataya kung wala kang gawa. Bagaman sila'y buhay, patay. Tawag doon. Kaya kumilos kayo. Ano yung pagkilos nyo? Ay pinakamailang, may magsalita. Di ba? Una kang kilala panahon ni Duterte at mas nakilala ka pa todo dahil sa SMNI. Bandang huli, kinalaban mo na. Mayabang ka rin pero ganun pa man, si Speaker Romualdez nagpaalis sa'yo, binanatan mo yung korupsyon. Sino lang leader ng pagnanakaw korupsyon ng congressman? Yung leader nila na patanggal sa'yo. Nga! Mike bangag siya, di ba? Anyari, galit siya SMNI noon dahil kinriticize si Marcos, administrasyon, todo depensa pa. Nag-away pa sila ni Kibuloy dahil si Marcos, administrasyon. Ano ngayon? Basura ka. Basura ka din, Mike. Hindi. Nanindigan lang po si Mike Abe sa nakita niya. Di ba? Pero, nagsisi siya siguro. Nasa sa kanya yon. Kung kinalaban niya, si Kibuloy, yung SNMI, kung saan siya galing. Bakit, sir, ngayon mo lang ibinunyag ang mga sikreto naman ng mga yan? Natatakot kang mamatay kapag maraming kang nalalaman, ipapatay ka nila. Naggawa ka ng matibay na ebidensya. Ang sambayan ng Pilipino na alam nila ang lahat para hindi ka na isa lalaban mo at nag-iisa laban mo at iba alam sa mga abogado, hindi kayang palitang nga. Ang hirap mong basahin, sir. Sensya ka na, iwan na kita. Tininis ng pinamunuan ni Direktor ang Pilipinas sa wakas, namulat ka na rin. Ano ka ngayon? Di ka man lang ipinagtanggol ng baby mo? Dahil yan BBM mo. BBM pala yun, hindi baby mo. Mabait lang yan sa katulad niyang AK. Ano yung AK? AK-45. Yung caliber. Ano yung AK? Kayo na bala sumagot ko ano AK. AK daw si BBM. A yung dulo, K yung huli. Buti nga. Kasi bias ka din kung saan ka kikita ng malaki, doon ka ngayon napangakuhan kayo siguro ng malaki at hindi kayo binayaran, kumanta ka na. Yan ang napala ng mukhang pera kahit mali. Kasi pinaglalaban nyo dahil sa pera. May punto. Kung saan ka na lang nakapalipat-lipat, ganyan ang mga mahihina, ang kokote. Doon sinisiraan mo si Pastor Kibuloy. Ngayon, anong napala mo? Diba? Sabi dito, siguro nalaman ni Kibuloy ngayon to. Baka sabihin ni Kibuloy, ano ka ngayon? Diba? Nakita mo na yung dati namin pinaglalaban. Parang ganun di ba? Natatawa na lang ang SMNI sa'yo. Ganda ng lagay mo sa SMNI dati, nilaglag mo sila ngayon, nga ka. Siguro taga-SMNI to, kaya alam niya. Di ba? Hipokritong reporter. Kasi sir, yung ginawa mo ngayon na pagbubunyag, tama yan. Pero yung mga nakaraan mo nangyari sa'yo, naging mali sa paningin nila ngayon. Bakit? Kasi yung matagal nilang pinaglalaban na si Marcos ganyan, ngayon, lumalabang ka na rin. Hindi naman lumalaban siya, binuko niya lang yung isang parte. Sabi niya hindi lahat Di ba? Kaya walang asenso ang PDP4 dahil sa mga bunyag na mumuno, dapat nalaman ni PBBM, damay-damay na lang. OIC, na nga lang, buhaya, paano na nga pagkong permanente na. OMG, wala lang pababago, kailan nga natin yung generation to rule DS country like Biko, Kong, Labiste at Magalong. Tama. Result week drug leader. Yan po. Wala kang magagawa, ganyan talaga hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay lahat kayo.